My freelancing friend died yesterday. So, ito yung trending na bumabalitang Reddit content ngayon, no? Na yun nga, isang freelancer na parang natumba lang, tapos dinala sa hospital, pronounce alam na. So, ilalagay ko na lang yung screenshot dito if you want to read it. Screenshot nyo na lang or punta kayo sa Reddit. Freelancing friend died yesterday, yun lang naman yung keyword, makikita nyo na siya agad. And so, ano yung thoughts ko dito na, syempre, 15 years din ako sa BPO industry since 2005. Tapos, until now, nasa freelancing industry tayo. So, buhay natin, may nalaglag na mangga. Panggabi talaga yung buhay. So, yung pagpupuyat itself, syempre, alam naman natin na, yun nga, hindi siya healthy. Pero, ako, sa tagal ko kasi baliktad na rin yung clock eh. Baliktad na yung body clock, no? Siguro, yun nga, nare-realize ng mga tao na baga ganun na yung panggabi ka na, wag mo na dagdagan, kumbaga, no? Malaki na magiging epekto ng lifestyle din pagdating sa ganitong klase ng trabaho. And iba rin kasi yung stress level, lalo kapag meron kang ginugol, no? Yung iba sinusunog yung sarili sa dalawa, tatlong client, working um, more than 8 hours a day. Yung iba naman, petics lang. Okay lang sa mababang income as long as nagagawa nila yung gusto nila. Yung iba, mas priority talaga is yung mga pag-work from home, and most of the clients talaga is galing sa US, no? Yun, napakabihira. Pero meron naman sa Australia, New Zealand, Sweden, yan, hapon yan, and mga UK, mga ganyan. At least hindi diretso na, graveyard, no? Pero karamihan kasi talaga sa freelancing industry, mga taga US yung mga kliyente, no? So parang ang pakiramdam dito kasi kapag nakakabasa ka ng mga ganito, parang part sila ng industry na kinabibilangan mo. So para ka ring namatayan ng katrabaho. So kasi bakit? Alam mo yung hirap kasi, alam mo yung nag-aabol din sila ng stats, alam mo yung tumatakbo kapag ka malilate na, nakakatulog after lunch, yung mga ganong struggle na typical para sa isang freelancer o kahit sa isang BPO agent na panggabi. So, yun lang, nakakapanghinayang yung buhay. So, isa lang to siguro sa mga eye-opener para sa mga freelancers, sa mga BPO agents, na kung hindi maiiwasan yung panggabi na trabaho, siguro bawas-bawasan na lang natin yung mga isinasabay natin, no? Alak, sigarilyo, kasi sedentary na yung lifestyle. So, at least, gawin lang natin mga 10,000 steps, no? Bili kayong smartwatch, mga 10,000, mga ganon. Marami namang murang smartwatch na ngayon, hindi kailangan branded. So, yun lang. Medyo nakakalungkot lang, pero laban pa rin kahit yung kalahating katawan natin nasa hukay.